bakit sa kanyang post sa kanyang Facebook na malas ang 2025 ko. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung patungkol po kay J. Brad. Dahil nakita po natin sa kanyang post, sinasabi niya, malas ang 2025 ko. So ano kaya yun mga kabayan po natin? Siyempre po tayo, ang iisipin kaagad natin, hindi kaya yung nangyari doon sa nanay ni Melka na kung saan siya po ay nasermonan. So pag-usapan po natin maya-maya ng konti yan. Bakit nga ba nasabi ni J. Brad na malas niya? Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Paalala mo na si Kuya Julay sandali po mga kabayan po natin. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag nating kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga ina-upload. Tapos yung ating Facebook page po, supportahan din po natin. Pwede po nating i-follow at saka po i-like at pwedeng i-share ho yung mga upload natin. At siyempre po, sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, masuportahan din po natin. Saka yung mga kasamahan po natin sa Team Kalingap. Kasama po si J. Brad, isama po natin ito. Dahil kawawa po siya, mga kabayan po natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong patungkol po kay J. Brad. Ano nga ba ang nangyari po sa kanya? Bakit sa kanyang post sa kanyang Facebook may sinasabi niya na malas ang 2025 ko? Ngayong 2025 po, ngayon po natin napanood yung patungkol po sa nanay ni Melka. Diba? Hindi naman po kaila sa atin yan. Napanood po natin kung paano po napagsalitaan po si J. Brad ng medyo hindi maganda po. Marami pong naawa kay J. Brad, mga kabayan po natin doon sa mga comment section. Although medyo hati po. Yung ilan po naiintindihan naman yung nanay ni Melka at yung iba naman po naaawa po kay J. Brad. Kaya tamang-tama nga po ang topic natin sa ngayon. Parang nakakaawa talaga si J. Brad po dito. Pero siguro po balikan ko sandali muna yung ilang part po nung nasermonan po si J. Brad. Ito po yon. Gaano kayo kadalas mag-kick? Parang araw-araw po. Napunta po ako ng daig. Baka naman magka-problema ako niya. Araw-araw na. Napulas dili ka. Alis ako. Galit ako sa ganyan. Pasensya na. Pero sa tuwing magsasalita ka, yung boses mo pa lang, hindi ko talaga. Hindi kita gusto. May standard naman ako para sa anak ko. Sorry. Pero nakaimil ka din yan. Makulit ito, batokan ko din to. So yun mga kabayan po natin, yan po yung part na kung saan marami nagmamalasakit kay J. Brad o kaya naaawa sa kanya na mali daw po yung ginawa ng kanyang nanay. Pero wag ka. Dahil para kay J. Brad ho, naiintindihan naman po pala niya yung nanay po ni Melka. Ito panoorin natin at pagtatanggol niya po. Sinermonan ka ng mama ni Melka? Kawawa man si J. Brad. pero dun kaya Nathan sa part ng mama ni Melka, naunawa ko naman baga. Kasi magulang siya, kumbaga si Melka lang yung breadwinner sa pamilya nila na parang siya magtataguyod. Kaya tama lang naman yung mga Sinabi ni mama niya. Oo. Ano masabi mo sa mga negative comments na nag-negative comments sa mama ni Nelka? Kasi opinion nila yun eh. Opinion nila yun. Siyempre may mga anak rin sila. Pero sa akin, hindi na siyempre breadwinner din ako sa pamilya, sa amin po ako Nathan. Oo. Sa akin, wag naman natin i-bash ng todo yung Yung mama ni Melka. Melka. So yun mga kabayan po natin, yan po si J. Brad. So ganoon niya po naiintindihan yung nanay po ni Melka. Hindi ho kaya ang dahilan, kaya madali niyang naintindihan po yun ay dahil medyo concerned siya kay Melka, mga kabayan natin. So iwanan ko po sa inyo yan. Dahil ang isusunod po natin pag-uusapan, bakit nasabi ni J. Brad na malas yung kanyang 2025. Sa inyo pong kaalaman, wala hong kinalaman yung patungkol po sa nanay po ni Melka. Kung siya man po ay nasermonan, naiintindihan niya po yon. At siya pang nananawagan na wag naman pong i-bash yung kanyang magiging biyanan. Ano mga kabayan po natin? So ano nga ba ang problema? Bakit may post si J. Brad ng ganon? So kung titingnan po natin yung kanyang account, may karugtong po yun. Yung kanyang phone ho ay nawawala po pala sa bandang dait po ito.
So siguro po panoorin natin nung kausap po ni Nathan Cute Vlog po si J. Brad at halata po ditong problemado. Alamin po natin ang buong detalye. Nawala yung anong tawag dito, yung pang-vlog kong cellphone baga na hulugan. Ayay! Tapos na ba hulugan yon? Hindi pa, 3 months pa lang yung sa akin eh. Patay tayo dyan. Sana wala. Diyan sa kagabi lang. Saan? Wala akong nagawa. Sa Fairview 1 to Fairview 3, Magang. Ngayon, nasaan ka na? Nasa Naga, nag-uwi na muna ako kasi i-deliver, may exam kami, exhibit. Kaya ngayon, tignan mo, maghuhulog ako na nawawala yung cellphone ko. Ay, patay tayo dyan. Wala. Kailangan mo hulugan yung kahit wala ng unit. Sana may makapulot at ibalik man lang sana. Wala pa akong wala pa ting revenue ngayon, tambira. Wala akong sahod ngayon. Natawagan mo ba? Natawagan mo yung number mo doon? Oo, nag-ring naman kaninang umaga. Tapos, detect ko, hindi ko siya na-detect kasi nga, hindi na online. Kumbaga, walang data. Nice. Patay tayo dyan. Sana mayroon malang makapulot na mabait. Hindi ko pa iniisip yun ay. Kailan ka babalik dito? Balik ako bukas agad dyan. Sayang. Pagkatapos ng exam, baka mamaya magbiyay ulit ako eh. Magkano ba yun? Magkano bang doon? Magkano ang price nun? Ano yun? 26 hulugan. Isang taon? 1 year and 1 month. Tapos 3 months mo palang nahulugan? Ayay. So ayun po mga kabayan po natin, kawawa naman po talaga si J. Brad. Yung halaga po pala ng phone ay 26,000. Hulugan po ng 13 months. 3 buwan pa lang pong naghuhulog. So ngayon po maghuhulog siya, wala naman yung phone. So medyo po talaga hindi maganda po yung nangyari kay J. Brad. Ngayon tuloy po natin, ano nga ba kasi ang nangyari? Paano nawala ito? Mauwi rin po agad ako kasi may exam kami bukas and nagkuha lang ako ng BSM copy para i-deliver sa mga client na May mga nag-order. May mga nag-order sa'yo? Kasi ang kinuwang kapiki attend na tapos pagod, parang yun, parang kampante na ako dun sa bulsa. Doon ko na nailagay. Tapos pagpaalam ko garage, yun, hinahanap ko na yung cellphone ko, pambira. Ano pa ba? May vlog ka ba doon kay May vlog kayo doon ni Photoshoot, may vlog ako doon. Oo, kayo ni Mikay? Mayroon ba doon? Oo. Ay, sayang. Hindi mo pa na-upload. Pati yung yung charity ko, hindi ko pa na-upload. Yung pagpunta natin kala Dayan? Oo, 1.5 baga doon yung binigay ko. Kaya Ay. nakakaya sa sponsor. Ay, oo nga, Hindi mo pa pala na-upload yun kay Dayan. Kasi ang mahilit yata yung Kuya Sagap. Nay, na tayo? Nakalagin pa yata doon ang YouTube mo. Lahat. Facebook. Iano mo na muna yung YouTube mo. Palitan mo muna ng Palitan mo ng password. Saka yung Facebook mo. Kasi baka mamaya ma-open yun. Ma-open naman nila yun pero wala nang mga details. Wala nang files. Bakit? Out lahat. Kasi may password yun eh. O kaya nga, ay pag inano yun sa technician, ma-open yun, pwede i-open ng password eh. Maigpit yung cellphone na yun. Ay, na tayo. So, ayan mga kabayan na itsura po ni J-Brad TV. Na-share muna ng mama ni Mikay na walang palang cellphone. Ayaw, di ma! So ayun po mga kabayan po natin, yun, nahulog po pala yung kanyang phone at hindi alam kung saan banda. Basta sa tansya niya po, bandang Fairview 1 hanggang Fairview 3. Diyan po yun sa bandang Dait po mga kabayan po natin. Diyan po sa malapit sa lugar ni na Kuya Bal Santos Matubang. At siya naman po ay meron lang po sa kanyang Facebook account na kung sino man po ang makakakuha, tawagan lang po siya at magbibigay po siya ng reward. Although siyempre po, malit na chance po yan na maisoli pa po sa kanya. Pero baka sakali po, dahil kawawa naman po si J. Brad. Sabi nga po dito ni Nathan kay J. Brad, na sermonan na wala pa yung phone. So ang dating po parang napakamalas naman po ni J. Brad.
Pero para sa atin po mga kabayan natin, kapag may nangyayaring mga ganito, baka naman po mayroong magiging kapalit po yan kay J. Brad. Hindi po natin alam. Sa pamamagitan po ng mga vlog po ng ilang mga kasamahan natin at malaman po ng ilang mga supporters ng Team Kalingap at malay ho natin, maawa po kay J. Brad. Kaya para sa akin po, hindi natin masasabi na malas po si J. Brad dahil nangyari po yan. Siguro po, may gusto lang ituro. Baka medyo burara po siya sa gamit o sa susunod, iingatan na. Basta tayo po ay positive lang po tayo. J. Brad, huwag kang malungkot. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Mas malaki po ang magagawa ng Diyos kaysa sa magagawa po natin. Ano po, so yan lang po muna siguro ang ating reaction video po. Hina-highlight po natin na bagamat nasermonan po si J. Brad, pero hindi po siya nagtanim ng sama ng loob. Bagkos, nananawagan po siya na wag pong ibas yung kanyang magiging biyanan. Kung sakasakali po, mga bayan po natin. At dito po sa nawalang cellphone, maintindihan po natin siya na kahit sino naman po siguro malulungkot. Lalo't nag-aaral po siya, tapos yung kanyang kita daw po sa YouTube ay medyo hindi naman ganun kalaki. Parang nabanggit niya po na wala siyang sasahurin. So nakakaawa po talaga si J. Brad, mga kabayan po natin. Pero hindi po yan ang dahilan. Sabi ko nga po, malay natin, mayroong magandang biyayang naghihintay para kay J. Brad. So sa pamamagitan po niyan, pansamantala, paalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, shoutout lang po muna sa mga sumusunod. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors. Sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga supporters, followers, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, maraming salamat po sa inyo, lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-i-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Napansamantalang nagpapaalam po muna, kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!